Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpapresko na naman po yung kampo ni Sara Duterte habang si Sara Duterte lumipad na. Lumipad na si Sara. Pinaintulutan na kasi mga kababayan. Inapprove ng Malacanang yung world tour. Yan, sabi dyan, BP Sara leaves Philippines after securing Palace travel clearance. Lumipad na. Sabi dito sa report ng Bilyonaryo News. Tapos yung kanyang abogado, sige pa preskon. Ayan o. Wala man dito si Sara. Mga abogado lang niya. At ng kanyang asawa na si Man Scarpio. Iniimbita po doon sa Congress, ayaw. Ang gusto magpapreskon lang. At sinasabi yung 6 billion daw, 6.77 billion na perang nakita doon sa bank account ni Sara sa kani Man Scarpio, fake. Yan, wala siyang ganong pera. Okay, you can quote Attorney Carpio on that. It's fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, maritis po yon. Maritis lang, chismis. Simple man lang po ang gagawin ninyo para maniwala yung ating mga mamamayang Pilipino. Tularan si Madriaga, magpirma agad-agad ng bank waiver. O di ba, mga kababayan? Bakit hindi magpirma ng bank waiver para tapos na ang usapan at ma-establish na talagang chismis? Ang problema, hanggang preskon lang kayo, denial sa preskon. Ni doon mga kababayan sa Justice Panel, ayaw ninyong pumunta. Ayaw ni Sara, ang sabi daw, nagbalibag na ng computer at sabi afterwards, nag-lock sa kanilang kwarto before sigurong lumarga at nag-iyak na parang paslit. Yan yung mga kumakalat ngayon na chismis. Meron sabi sa balita ng Bilyonaryo News, lumarga na si Sara para sa world tour. Ganon. So ito yung report mga kababayan ngayon ng mainstream. Muling pinabulaanan ng kampo ni Attorney Manasseh Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang ulat tungkol sa umano'y 6.7 billion bank transactions na inuugnay sa kanya at sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Peter Paul Danao, walang katotohanan ang naturang transaksyon at iginiit na wala umanong ganong pera ang kanyang kliyente. Nagbigay rin ang abogado ng halimbawa upang suportahan ang kanilang pahayag. Walang maniniwala sa kwento ninyo. Maniniwala lang kung una, pumunta kayo sana with your client siyempre, si Sara Duterte at saka si Man Scarpio. Sinamahan sana yung kanyang asawa para pasinungalingan. Binigyan ng enough time, enough chance na magsalita. You refuse, your clients just rejected the invitation. Sabi ni Jinky Luistro. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salen na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Saan tayo maniniwala? Sa kwento ni Attorney Danao? Ipakitang ebidensya kasi yung AMLAC pinakita yung money trail 6.77 billion. Ngayon, gusto ninyong pasinungalingan yon kasi chismis. Magpirma kayo ng bank waiver. Ipakita lahat na talagang wala.
para maniwala kaming chismis lang. Tama? Kasi yung pinakita ng AMLAC po, dokumento, hindi chismis, hindi kwento, hindi preskon. Sinumpaan pati nila yon. Hindi tulad ng ginagawa ninyo na puro preskon. Sige lang ang patawag ng preskon. First of all, Attorney Peter Paul Danao, who's been associated with Mr. Carpio for 16 years. And a graduate of San Beda College. And of course, we also have Attorney Neil Abad. Wala kaming pakialam kung saan nakagraduate yan. Ang kailangan namin, yung bank waiver para pasinungalingan. 16 kayong mga abogado. Pagkatapos, wala ni isa sa inyo ang umarap other than si Michael Poa, pero hindi man as lawyer ni Sara, kundi as witness sa ibang kwento. Di ba? Kailangan si Sara, kaya lang close na yung Committee on Justice. Sa plenary na yon, diretso na sa Senado. So, ang pwede ninyong gawin para maniwala yung taong bayan, pumirma kayo ng bank waiver. Anyway, during the trial sa Senado, malamang yon ang mangyari. Isusubpena yung mga bank accounts ni Sara. Magkakaalaman doon. Kaya huwag kami, attorney, sa kwento ninyo. Wala man kayong hawak na bank accounts ni Sara para pati ni Man Scarpio para maniwala kami. Ipasilip ninyo sa amin. Kung ano-anong mga pinagkikwento ninyo dito sa presscon. Arellano, who just came on board, meaning fresh mind, fresh insight, new insight. Okay, so here's what we'll do, no? We'll try to finish this by 11 o'clock kasi mukhang maraming issue, no? So I'll give everybody a chance. So let's first make certain rules. Number one, identify yourself, your organization, and please get to the point with your questions, okay? No more speeches, okay, but questions. Now, let me just say this. Ang ating bansa talagang magulo, no? I'm worried about the way the country is being run. Ang daming inquiry. Magulo kasi may nanggugulo. At ang nanggugulo, kampo ninyo. Sino ba yung nasa likod ng mga maisog rallies at yung mga batikos sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Mga unfounded accusations. Yung ating Pangulo, tahimik na nagtatrabaho. O ang tanong, sino yung nagbanta sa ating Pangulo kung hindi si Sara Duterte? Sino nasa likod ng mga destabilization kundi kampo ninyo? Magulo dahil sa presence ninyo. Ang Pangulo, sige lang ang trabaho. Nandun na naman nga sa Cavitex, mga kababayan. Mamaya sa susunod nating video, yun ang ating ipipresent yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang mga ginagawa. Pwede na siguro mamaya dito para alam ninyo kung anong ginagawa. Yan ang ating Pangulo. Na sinasabi ni Sara Duterte o ni Amy Marcos, labas-masok sa ospital. Di ba? Ayan ang labas-masok sa ospital. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Mamimigay na naman ng ayuda. Bawat barangay makikinabang. Pinagkakaguluhan ng mga tao. Di ba? Sige lang ang pamigay. Bumubuhat siya ng 10 kilos na bigas na sabi ni labas-masok sa ospital. Si Bongbong Marcos, si PBBM. Ang pamamahagi ng tig-10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo. Ayan ang ating Pangulo. Morning, andito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. Cavitex. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitingnan namin doon sa mapa ay Napakakisig ng ating Pangulo. Na galing dito sa Silang
hanggang Kawit na. Yung dati, mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. Na this is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right of way. Kaya dinahandahan nung the then Governor John Vic was one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month. O, di ba? Walang muna toll. So, Toll free. Yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project. Ay nagpapasalamat tayo sa MVP Group at sa lahat ng mga tumulong at I'm sure mararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Asan si Sara? Lumipad pa ibang bansa, world tour. Yung ating Pangulo, tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Tapos, magulo daw yung bansa. Ang nanggugulo po yung kampo ng mga Duterte. O ito yung ating Pangulo. Pati yung pag-irap ng Mayon Volcano. Ito yung update niya. Last night, I was receiving reports ng mga pinapunta namin. Sec Vince was also there. DSWD, we are all ready kung ano ngayon. Kung anong pangangailangan nila. Right now, kailangan linisin ang mga kalsada dahil sa ashfall. At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok. Malabo yung camera. Na lumalabas. Mukhang I spoke also to the governor and sabi naman na lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So, unfortunately, we are used to Mayon, but never mind, we are able to minimize the effects of the ashfall that is going into certain populated areas. Yun ang inaalala natin. The first concern, of course, was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention, and now we are working on opening all the thoroughfares para lahat ng mga kailangan pumasok ay makapasok, lahat ng kailangan lumabas ay makalabas. And I think we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Yes. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, nabuksan na natin ang mga Di ba? Tutok sa trabaho lang. Tutok sa trabaho lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matik nga yung pagbigay ng ayuda dito sa amin po. Kaya sinasabi ninyong magulo dito sa ating bansa. Ang cause ng gulo po, yung kampo ninyo. Kasi atat na si Sara Duterte umupo. Walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang cause ng gulo. Yan ang mga sinasabi nila dito sa press con. Ang daming accusations. It reminds me of 3 incidents, Attorney. The Spanish Inquisition, Spanish Inquisition daw. the witch hunt in Salem, and then the Makapili during the World War II, the Japanese. So in short, ang dami mga tao dito nagtuturo, nagsisinungaling, accusing, no? So, Nagtuturo, nagsisinungaling, accusing. Napakalinaw, inimbita, sinumpe na kayo. Inimbita si Sara. Sinumpe na yung mga staff ni Sara. Anong ginawa? Hindi man nagpaliwanag, kundi nagwala. O di ba? Mga kababayan, kung ano-anong mga palusot na mga pinagsasabi ninyo. So good morning, ladies and gentlemen. Mayong buntag, Tunay Bisaya diha. And to all my fellow taong bayan currently watching, good day po sa ating lahat. So the first part for today will be yung message po na i-convey namin is about hindi po dapat may selective justice sa House of Representatives.
And this is in relation po nung last hearing nila yung April 29, Paano naging selective justice? Walang selective justice sa Congress. Patas ang Kongreso. And in fact, binigyan kayo ng due process yung kliyente ninyo. kayo yung ayaw pumunta. Tama? Umiling kayo ng due process. Kwenisyon ang kampo ninyo sa Supreme Court. Ngayon na binibigyan ng due process, bakante yung upuan ni Sara. Huwag kami, attorney. Tapos, ang sagot ninyo sa press con, hindi man po pwede ang ganyan. 2026, considering na alam naman po natin, di ba, hindi binuksan yung BIR box. However, we have to remember, hindi lang po kasi BIR box yung may confidentiality issue. Kundi pati yung AMLAC and bank transaction records po ni Attorney Man Scarpio and his spouse, the Vice President po of the Republic of the Philippines, si VP Sara Duterte. And kaya ako po nasabi na bawal yung selective justice because that violates our right to due process and equal protection. Yun na mismo, yung equal protection and due process, binibigay sa inyo. Kaya lang hindi inavail ni Sara Duterte. Ayaw niya. Confidentiality laws should be treated equally. Diba? So since AMLAC and the bank secrecy touches on confidentiality issues, it should have been given the same treatment as the BIR box ng April 29 hearing. Okay, and then another thing we have to note here is that when we talk about the issue po kasi of yung right to accountability versus the rights of private citizens, we have to remember na yung rights of private citizens po is also a constitutionally protected right po yan under the Bill of Rights. Yung right to privacy natin, meaning bawal po against unreasonable searches and seizures yung ating right to privacy. Okay? And if it involves fundamentally protected constitutional rights, ang nag-a-apply po dyan. Pinaliwanag na nakakabit kasi yung bank account ni Sara Duterte, nakakabit sa kanyang asawa. Di ba? Kaya tinamaan kasi mag-asawa sila. Tama? At ito, impeachment proceedings ito, exempted ito sa secrecy na sinasabi ninyo, bank secrecy, at yung sa sinasabi niyo sa AMLAC. At yung magdidetermine ng constitutionality niyan, yung Supreme Court, magreklamo na lang kayo sa Supreme Court. Kung paboran kayo, di okay. Pero hindi na, tapos na. Di ba? Tapos na, nagbutuan na yung Justice Panel. At bumulwak na yung 6.77 billion. Yung perang yon para mapasinungalingan ninyo, ang pinakang solusyon nun, bank waiver. Ipasilip ninyo ang bank accounts ni Sara at saka ni Man Scarpio. Tapos ang kwento. Kung walang tinatago, dapat transparent lahat. Tama? Hindi tumugma. Napakalinaw. Kaya sabi ni veteran lawyer Kapunan, 100% ang conviction nito. Sa bigat ng ebidensya. Harapin na lang ninyo doon sa Senado. Sa trial. Di ba? Huwag sa press con. Is the strict scrutiny test. It means na yung government po, yung may burden na dapat i-explain nila sa taong bayan na hindi illegal at hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Diba? At yung nangyari po, like what I've already explained, there was selective justice. Therefore, that is grave abuse of discretion. Consequently, that is unconstitutional po. So that is my message for today. Thank you. Attorney Danao. Magandang umaga po, good morning. I just want to address, because ito po yung parang mainit na issue, dun sa 6 billion. So, you can quote me on this, Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Wala sang ganong pera, okay? Ganon naman pala, walang perang ganon na nasa bank account, buksan na ninyo kasi na-detect ng AMLAC. Buksan ninyo
yung bank account para maniwala yung publiko, hindi yung kwento lang ninyo sa preskon. Ano, attorney? Sinang maniniwala sa inyo na ang kampo ng mga Duterte napakasinungaling? Mula sa tatay, pati sa mga anak, napakasinungaling. Kaya walang maniniwala sa kwento ninyo unless buksan ninyo yung bank accounts. Tama ba? Puro lang kayo kwento. Asan yung bank accounts? Ibuksan ninyo dyan sa presscon. Maniwala You kami. can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Puro Kumbaga kayo sa Tagalog, script. Marites po yun. Ha? Marites pala. yan, chismis. Buksan mo. Okay? Dahil ang ginawa Ipakita. po ng AMLA, kung babalikan niyo po, sinasabi na transaction value. Di ba? So yung total amount ng mga transaction, inad-add nila. Nagdag, withdrawal, deposit, running balance. Yun naman pala ang paliwanag ninyo. Buksan para magkaalaman. Buksan. Mag-bank waiver. Walang maniwala sa inyo yan. Para po ma-explain ko po mabuti, meron po akong sample dito. Diba? Sa bank account niyo po, di ba, sa libreta, Ipakita mo yung bank accounts ni Sarah. Meron pong entrada dyan, di ba? Una, yung credit or deposit, di ba? Tapos pangalawang entrada, merong debit o withdrawal. Okay? Tapos pangatlong entrada, merong balance, running balance. Wala man pinapakita. Ang nakikita, Example press natin ito. conference. Oh. Nag-initial deposit ka ng 100 pesos. Okay? So sa kaliwa, andun yung credit. 100 pesos. Ipakita. Siyempre, ang balance mo, Oh. yung first Kanino yan? first slide. Hindi man kay Sarah yan. Yan, okay? So yung green, Ginawa-gawa lang nag-deposit ninyong ka sample. sa left side. So ang balance Kita mo ninyo. sa kulay blue, 100 pesos kasi nag-deposit ka, di ba? Okay. So next transaction, winidraw mo yung 100. Ipakita So, ninyo papasok yung yan actual sa debit, kulay pula. na Siyempre, bank hindi account mo ni isang Sarah. tao. Hindi yung ganyan Papalas mo gawa-gawa zero. lang kayo ng Diba? sample. Tapos, Yan o, the sample. next day, nag-deposit ka ng 50 pesos. Diba? So, nasa Walang left side kakwenta-kwenta yun, yan. kulay green. Siyempre, ang balance Attorney? mo, 50 pesos. Walang kakwenta-kwenta, attorney, Tapos ang nag-deposit ka paliwanag ng 50 ninyo. pesos the next day. Okay? So, ang balance mo na ngayon, 100. Nasa kanan, di ba? Ipakita mo yung So, aktual. yung balance mo sa 100 na yun, winidraw mo ulit, 100. Yun, nasa red. Siyempre, zero balance ka na. Okay? So, ang ginawa nila, number of transactions. So, ilang transaction yan? Una, nag-deposit ka 100. Isa. Pangalawa, nag-withdraw ka 100. Dalawa. Pangatlo, nag-deposit ka 50 pesos. Pang-apat, nag-deposit ka 50 pesos. Yan ang sample ninyo, yung Marites. Tama? Yung 6.77 billion, hindi yung Marites kasi laman yon ng bank records na na-detect ng AMLAC. Bakit hindi ninyo ipakita mismo yon? At doon kayo magpaliwanag. Ang i-compute ninyo yung billion, hindi yung 100 pesos dangan 50 pesos na sample ninyo para lang paliwanag dito sa presscon. May na, attorney, talaga, walang maniwala. Hindi ko na i-didiretso yung pa-presscon mo kasi pure propaganda at pandilin lang. Ayaman lang po, mga kababayan. Huwag nang presscon yan kasi wala man epekto yan. Dapat nandun sila, mga kababayan, nagpapaliwanag sa committee. Kaya lang tapos na yung justice panel, mga kababayan. Diretso na yon sa plenary. And finally, mga kababayan, magbubutuhan yung mga congressmen. Tapos iakyat na sa Senado for trial. So doon na lang kayo magpaliwanag niyan. Yung mga papresko ninyo, walang epekto yan. Walang kakwenta-kwenta. Puro lang distraction at mga panlilin lang.